Hanggang ngayon, isang malaking misteryo pa rin kung paano nakalusot sa US Secret Service ang lalaking bumaril kay dating US President Donald Trump. Kung titingnan po natin yung Google Earth, ito po ang venue ng rally ng Sabado kung saan nabaril si Trump. At ito naman po yung Butler Show Farm sa Pennsylvania, isang events place sa Hilaga po ng Pittsburgh. Gawin po natin 3D. Yan po. Ito po yung lugar. I-zoom in natin para mas madali pong makita. Okay. So, dito po, banda rito, dito po nakatayo si Donald Trump sa kanyang plataforma nung hapong yon. At dito po siya nakaharap. At dito po yung kanyang mga supporter na nagrarally. At dito po sa kanyang likod, meron siyang mga spectators sa mga plataforma at meron din dito sa gilid. At meron po dito sa gilid. Ngayon, pansinin po ninyo, ito pong mababang gusaling ito sa kanan ni Trump. Ito po. Yan po. Para po siyang pabrika. Doon po sa itaas, doon sa bubong na yan, nandun po yung sinasabing gunman pumwesto. Siya po si Thomas Matthew Crooks, bipit ng kanyang AR-15 style rifle na para pong civilian version ng M16. Ang layo po niya kay Trump, mula po dito hanggang doon, ay nasa 140 meters. Kulang-kulang po mga 450 feet. Ngayon po, yung baril niyang hawak, yung AR-15 style na rifle, accurate po yan hanggang 400 to 600, up to 700 meters. Sabi pa nga ng iba, minsan 1 kilometro kung talagang maganda yung kanyang optics. Kaya po, ang bala po ay mula po doon sa kanan ni Trump dahil dito siya nakaharap at dito po yung bala nanggaling. Katunayan po, yung nasugatan at napatay na spectator ay narito po sa bleacher banda rito. So lumagpas kay Trump o hindi tinamaan si Trump, tinamaan po yung isa sa kaliwa ni Trump. Tiyempong-tiyempo na humarap si Trump doon po sa shooter ng kalabatin ng gatilyo kaya't nadaplisan lamang siya sa kanyang kanang tenga imbes po na mapuruhan sa ulo. Pero ito po, meron pong counter-sniper team ang Secret Service para kay Trump na nakapwesto po dito naman sa bubong na puti na ito sa likod lamang po ni Donald Trump. So, ayan po, meron siyang line of sight dapat doon sa shooter. Kaya yan po ay ang malaking tanong ngayon ng marami kung paano hindi po napansin ng counter-sniper team ang shooter na nandito. Samantala nga, meron silang mga malalaking larga vista at di naman po kataasan ang gusali kung nasaan ang shooter. Malaking tanong din kung bakit hindi po na-secure o nabantayan ito pong gusaling ito. Kaya wala na pong ibang gusali na malapit sa rally site na maaaring panggalingan ng anumang panganib. Yan po mga tanong na hindi lamang ng mga Republicans pero pati na rin ng mga Democrats. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.